Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalim ng espada. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y pupurihin ng mga tao. Ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa, upang ang buong daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Hese ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya'y handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Sa angkan ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang 1 linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagsimulang magpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na yon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat. Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father Zechariah. But his mother spoke up and said, "No, he is to be called John." They said to her, "There is no one among your relatives who has that name." Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet. And to everyone's astonishment, he wrote, "His name is John." Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God. All the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea, people were talking about all these things. Everyone who heard this wondered about it, asking, "What then is this child going to be?" For the Lord's hand was with him. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel.